What is up mga idol? Kamusta? Welcome back to my channel. And sa video na ito, gagawa tayo ng review dito sa bago kong Raider 150 Fi Pearl Bright Ivory 2022. Ang Raider 150 Fi ay matagal lang nailabas dito sa Pilipinas way back 2017. Hanggang ngayon patuloy pa rin ang paggawa nila pero wala naman talagang nagbago sa kanyang makina. Kundi iba't ibang color variants lang at isa na nga itong pinakabago ang Pearl Bright Ivory. Noon pa man dream bike ko na ang motor na ito sa kakapanood kay Downshift Vinci at alam ko marami ding iba dyan na pangarap itong Raider 150 Fi. Engine specs muna tayo mga idol. Ito ay may liquid cooled 4-stroke dual overhead cam, 4 valve, 147.3 displacement, 6-speed na merong max power of 13.6 kW at 10,000 RPM. Max torque naman ay 13.8 Nm, 8,500 RPM. Bore naman niya ay 62 mm at stroke 48.8 mm. Meron din siyang kickstart kung sakaling pumalya ang kanyang battery. Tank capacity naman niya ay 4 liters, medyo may kaliitan. At ang bigat naman niya mga idol ay 109 kg. Seat height naman ay 765 mm na kayang-kaya natin mga maliliit na rider. At oil capacity naman niya ay 1.3 liters. Naka full digital speedometer panel na ito mga idol at meron siyang dalawang pindutan, ang select at adjust. Dito makikita mo ang time at pwede mo ring baguhin ang info gamit ang select button at press and hold naman ang adjust button para ma-reset ang kanyang trip at mabago ang kanyang orasan. Wala nga lang siyang gas consumption kung ilan na ba ang kilometer per liter mo at wala din siyang voltmeter para sa battery. Pwede mo rin i-adjust ang kanyang RPM limit indicator kung gusto mo ng high at low RPM limit, pero ito ay indicator lamang, wala talagang mababago sa takbo ng kanyang makina. Ito naman ang kanyang sisian na pwede mong i-lock at i-close at para ma-open ulit, i-push mo lang gamit ang ibabaw na parte ng kanyang susi. Dito naman sa left side ng handlebar, makikita natin yung switch para sa park light, headlight, high at low beam, signal lights, pati ng kanyang horn. Dito naman sa right side ay nag-iisang start button. Sa bahaging ito mga idol, meron din siyang maliit na storage kung saan pwede mong ilagay ORCR or even wallet. Huwag nga lang cellphone dahil nga ito ay umiinit sa kadahilan ng ilalim nito ay head ng makina. At para sa akin malaking bagay na ito, kaysa naman wala talaga. Dito naman nakalagay ang susian kung saan pwede natin buksan ang kanyang upuan. At ito naman ang makikita natin sa ilalim ng kanyang upuan. Dito ang kanyang battery, takip ng gasolina, at meron din siyang lagayan ng tools kagaya ng screwdriver at saka yung pantanggal ng spark plug. Dito naman sa kanyang headlight ay tanging ito lamang ang bahagi na LED. Lahat ng kanyang signal lights maging sa harap at likod ay bulb type pa rin. Kasama na rin ang kanyang taillight. Mukha nga lang siyang LED dahil sa kanyang cover pero hindi talaga. Ito naman ang itsura ng kanyang stock na shifter na merong 1 down tsaka 5 up. Bale meron siyang apakan sa unahan tsaka sa hulihan. At ang nakikita kong advantage nito ay hindi basta-basta madudumihan yung sapatos mo. Stainless na rin ang kanyang footrest maging sa passenger footrest. Harap na gulong naman niya ay 70 by 90, 17 inches at meron siyang cover sa kanyang front suspension para iwas talsik sa mga bato. Sa likod naman ay naka 80 by 90. 17 inches pero yung disc brake at walang ABS. Naka-Showa brand na pala ang kanyang suspension nito mga idol. Sa height ko na 5'3 or almost 5'4, ito naman ang magiging itsura ko kapag nakasakay sa Raider 150 Fi. Dahil nga mababa ang kanyang seat height ay dalawang pa ako parehong nakaapak sa lupa. Sound check naman tayo sa motor na ito mga idol.
Okay, first gear, let's go. Unahin muna natin sa kanyang riding position mga idol. May konting aggressive, pero hindi ka basta-basta mapapagod agad dahil na rin napakagaan ng motor na to. Yung bigat nito ay 109 kg. Then hindi naman talaga siya super aggressive. Kung nakatry lang kayo ng mga sports bike, kaya ng mga CBR, R15, ayun, yun talaga yung napaka-aggressive at madali kang mapupuyat noon, lalo na kapag first time mong makapag-drive ng mga ganong motor. Pero dito, sa experience ko, hindi umabot ng one day, nasanay na yung katawan ko sa ganitong riding position niya. Pagdating naman sa kanyang performance, no, hindi ganoon kalakas yung arangkada niya, and lumalabas lang yung lakas ng motor na to kapag nandun ka na sa mga more than 5,000 RPM. Mararamdaman mo na yung tunog ng motor, kagaya nito. Woo! Yun, malakas talaga siya. Hindi ka na mabibitin siguro kapag mag-overtake ka na sa gamit ng motor na to. Pag sinabi kong malakas, malakas siya sa kategory ng 150 displacement mga idol, no? And pag lipat ng kanyang mga shift ng gears, napakadaling ilipat ng gears mga idol. Tsaka tahimik yung pag change gear nitong Raider 150 Fi. Kung ikukumpara ko dun sa nagamit ko dati, yung CBR 150R dati kong motor, tsaka yung mga sniper, yung pag change gear nun madali rin, pero mas crunchy kumbaga. Pero pagdating dito sa Raider 150 Fi, tahimik lang. And madali lang siyang iliko-liko mga idol, no, dahil magaan nga siya gamitin. Itong Raider 150 Fi, wala siyang slipper clutch. Kagaya ng mga bagong lumalabas ngayon ng mga 150, meron ng slipper clutch. Ito, wala. Kaya expected talaga malakas yung ugong niya pagdating sa engine brake. Pero hindi naman siya talaga problema, no. Parang sanayin mo lang talaga paano laruin yung engine brake niya. Kasi nakapag-try na ako ng slipper clutch, iba talaga yung ano niya, yung engine brake nun, parang konti lang yung resistance nun pagdating sa engine brake. And then usapang top speed mga idol, hindi pa tapos i-brake nitong motor na to. Ang naabot ko pa lang dito 110. Hindi ko pa talaga siya na todo yung top speed. Pero kayo nang magsasabi. Marami naman mga ibang vlogger na pinapakita yung top speed ng motor. Siguro malakas na yung umabot ka ng 130 dito sa motor na to. Okay na ako doon. Tsaka pagdating sa kanyang brakes mga idol, no, kagandahan kasi nitong Raider 150 Fi, 2-pot caliper yung, or dual piston yung caliper nitong brakes niya harap. Kaya makapit din yung gulong niya, I mean yung brake niya. Although wala siyang ABS, no, pero sakto lang naman kasi yung presyo nito nasa ano lang, 109 or 112 or 113 ganon, pero depende pa rin sa kasa yun. Sa brakes niya satisfied na ako kahit wala siyang ABS. And pagdating sa kanyang gulong, maraming nagsasabi madulas daw ang gulong niya. Para sa akin, di ko pa naramdaman yung madulas yung gulong niya, dahil hindi rin naman ako mabilis magpatakbo mga idol. Hindi rin ako nagsa-sudden brake dito sa motor na to. Kaya hindi ko pa na-feel yung slide, ganon. Pero sabi ng iba, kapag stuck na gulong daw ng kahit anong motor, except siguro sa mga big bikes, kasi syempre big bikes na yun, premium na talaga yung mga gulong nun. Ito para siyang mga gulong natin ng mga ganitong mga motor, parang
mass production, kaya yung quality siguro hindi siya ganun kaganda, unlike sa mga branded talaga na mga gulong, di ba? Kaya hinahinay lang. Pagdating naman sa gas consumption ng Raider 150 Fi mga idol, no, pagbago talaga, mararamdaman mo talaga na malakas kumain ng gasolina ang mga motor na ganito. Dahil kung naka-join ka sa Raider 150 Fi na page, kahit yung mga GSS-X, kapag under break-in period pa, malakas talaga sa konsumo yung motor na to. Pero kapag tapos na yung break-in period ng motor mo, doon mo na ma-feel yung matipid talaga sa gas itong Raider 150 Fi. Siguro average nitong motor na to, kung takbong chubby lang, siguro umaabot ito ng more than 40 km per liter. Pero hindi naman siguro aabot ng 50 km per liter. Pero depende na rin yan mga idol sa driving habit mo, tsaka depende na rin kapag uphill, meron kang angkas. So ganun talaga. Maganda na rin yung suspension niya mga idol, dahil naka Showa na yung suspension niya, harap at likod. Kaya kagandahan niya, meron pa siyang cover dito sa telescopic or sa shock ng harapan. Meron siyang cover para iwas talsik sa mga bato, na siyang isang mga dahilan kung bakit nasisira yung, or may mga oil na tumatagas, kasi nagagasgas yung inner tube kapag natamaan niya ng bato. Yan yung dahilan, nag-oil leak. Kaya maganda siya dahil meron siyang protection. Pagdating sa kanyang makina mga idol, kapag traffic, no, and then madalas kang nakahinto dahil traffic nga, mafe-feel mo talaga yung init ng makina nitong Raider 150 Fi. Pero kapag long drive, ganun, hindi mo na mafe-feel yung init ng kanyang makina dahil tuloy-tuloy na yung biyahe. Pero ito, ramdam mo talaga na mainit yung makina niya. Tulad na lang ngayon, dahil hindi ganoon kabilisan yung takbo natin, naka shorts pa ako, ayun, mafe-feel ko talaga yung init ng kanyang makina. Pero tolerable naman talaga, hindi naman talaga siya ganoon super init kagaya ng sa mga big bikes na na-try ko dati, kagaya ng mga Bristol 500, kasi nga mga big bikes yun, malaki yung mga makina nun. Ito sakto lang for 150cc yung init ng kanyang makina. Ayun. Okay, pagdating naman sa kanyang clutch, kahit na hindi ito slipper clutch mga idol, malambot din naman yung clutch niya, clutch lever niya. Hindi ka naman mahihirapan. Pagdating naman sa kanyang side mirror mga idol, gustong gusto ko yung side mirror niya. Alam nyo kung bakit? Dahil kitang kita no yung sa likod, yung viewing angle niya napakalaki. Malaki nga lang yung steam niya dito. Ito, malaki siya. Kaya pagdating sa mga traffic, imbes na makakasingit ka ng madali, ito yung dahilan bakit hindi ako makasingit-singit ng madali. Dahil tinatansya ko kung kasya ba, dahil nga dito sa kanyang malaking steam sa side mirror. Pagdating sa headlight ng motor na to, maliwanag naman yung LED headlight niya. Yun nga lang, kapag nasa nasa city driving ka na, meron kang mga nakakasalubong na mga maliliwanag na mga headlight, ayun, parang nawawala yung pagkaliwanag ng kanyang headlight. Kaya yung iba naglalagay talaga ng mini driving light. Kung ako, gusto ko rin maglagay ng mini driving light talaga para kitang kita mo talaga kung ikaw ay mahilig mag night ride. And so far sa mga ginawa kong sa mga nilagay kong accessories dito sa Raider 150 Fi ko, ano pa lang yung radiator cover, tong screen protector ng kanyang speedometer panel, tsaka naglagay na rin ako ng ito, yung lever guard. Galing ito sa Honda EDV mga idol. Hindi ko ito nagamit dati, kaya naisipan kong ilagay na lang dito sa Raider 150 Fi. Tingin ko bagay naman siya tingnan. And pagdating sa mga uphill mga idol, no,
Gaya ng sabi ko kanina, hindi ito torquey itong motor na to. Kaya pagdating sa uphill, parang galit talaga yung makina niya. Kung ikukumpara ko siya sa Sniper 155, yun, napakalakas ng torque ng motor na yun. Kaya kapag dating sa uphill, maganda siya laruin. Ito okay naman siya gamitin. So yun nga lang, ramdam mo yung galit na galit yung makina pagdating sa uphill. Pero wala naman talaga siyang problema. Yan lang yung mga nasasabi ko sa motor na to. For me, satisfied naman ako sa motor na to. Pero may mga bagay talaga na tingin ko pwede pang ma-improve or pwede pang ilagay sa motor na to. Pero pag-uusapan natin yan sa ibang video na naman, yung mga likes and dislikes ko sa Raider 150 Fi. Kaya sa susunod na video na yan mga idol. Kaya ngayon, ito lang muna. Kaya again, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutan mag-like and subscribe para updated ka sa mga nangyayari dito sa Raider 150 Fi. Kung ikaw man ay nagbabalak na kumuha ng Raider 150 Fi in the future. Di ko alam kung saan lugar na to, saan ako napunta dito. Pero maganda yung view dito dahil napaka uphill. Yun, kita yung city. So yun lang mga idol, no? Thank you again for watching. Ingat lagi sa ating lahat. Ride safe. Bye bye.